Nanay Dina! Oh, Dayan, anak! Kumusta ka? Bakit bigla kang umuwi? Hindi ka nagsabi sa akin para nasundo kita. Ang tagal na rin ang huli tayong magkita Miss na kita, anak. Nay, na-miss ko rin po kayo. Nakakamiss dito. Buti na lang kabisado ko pa ang daan. Ay tara na, pumasok ka muna sa loob. Ang dami na namang tsismosang nakatingin. Kumusta ka sa Maynila? Bakit napauwi ka ngayon? Bakasyon po kasi, Nay. Pumayag ang Tiyang Marling na umuwi ako rito ngayong bakasyon. Dapat hindi na, anak. Sayang ang pamasahe mo. Sana inipon mo na lang pang matrikula mo. Nay, inipon ko tong pinamasahe ko mula sa extra job ko sa Maynila. Huwag kayong mag-alala dahil may extra naman ako. Sigurado ka ha? Hindi ka ba nagpapasaway sa tiya mo? Baka sumasakit ang ulo dahil sa'yo ha? Mabait ako doon, Nay. Never sumakit ang ulo ni tiya sa akin. Nga po pala, napansin ko ang dami nang nagbago sa lugar natin. 11 taon ka nang nawala. Marami talagang pagbabago sa lugar. Masayang nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mag-ina. Labis ang pananabik nila sa bawat isa, lalo't ilang taon din simula nang huli silang magkasama. Bata pa lang kasi si Dayan ay kinuha na ito ng tiyahin sa Maynila upang doon pag-aralin. Simula noon ay naging mag-isa sa buhay ang kanyang nanay at nagpapadala na lamang ng pandagdag para sa gastusin niya sa paaralan. Ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon na makauwi si Dayan, lalo't huling taon niya na sa kolehiyo sa pasukan. Maagang namulat si Dayan sa hirap ng buhay. Sa araw ng kapanganakan niya ay ang pagkamatay ng kanyang tatay. Ang tanging bumuhay sa kanya ay ang nanay niya na naglalabandera o minsan ay nagtitinda ng gulay sa palengke. Kaya nang inalok siya ng kapatid ng tatay niya sa Maynila ay pumayag ang nanay niya. Sa pamamagitan daw noon ay makakapagtapos siya at kahit papano ay magiging maayos ang buhay niya. Nay, kumusta pala yung mga kaibigan ko nung bata ako? Ayun, yung iba maagang nag-asawa, yung iba naghanap buhay na lang. Si Norman po, kumusta na? Gumaling ba ang nanay niyang may sakit? Patay na ang nanay niya. Po? Doon pa rin ba siya nakatira sa bahay nila? Gusto ko po siyang puntahan. Huwag kang lalapit doon. Bakit naman po? Demonyo! May isa demonyo ang lalaking yon. Ang balita siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay niya. Ha? Demonyo? Hindi naman po siguro, Nay. Kababata ko po si Norman. Madalas kaming maglaro nun sa harap ng bahay. Kilala ko siya at mahal na mahal nun ang nanay niya. Kaya bakit siya ang magiging dahilan ng pagkawala nun? Mambabarang siya, anak. May nakahuli sa kanya noon. Nakita ang mga gamit niya at ang libro na naglalaman ng mga matatalinhagang salita. Alam ng lahat ang ginawa niya kaya binansagan siyang demonyo. Kahit na, wala pa rin pruweba para tawagin siyang demonyo. Alam kong may pagka-weird siya noon pero hindi po ako naniniwalang demonyo siya. Dayan, makinig ka sa akin. Ayokong mapahamak ka kagaya ng ibang babaeng nabiktima niya na. Nabiktima? Wala. Sige na, magpahinga ka na. Seryoso ako ha, lumayo ka kay Norman. Tumango na lang si Dayan para matapos ang usapan nila ng nanay Dina niya. Hindi pa rin kumbinsido si Dayan tungkol sa sinasabi ng nanay niya. Para sa kanya, mababaw na dahilan ang mga sinabi nito para pagbintangan ang kababata niya. Naisipan ni Dayan na dalawin ito sa mga susunod na araw upang makausap. Alam niyang magsasabi sa kanya ito ng totoo. Dahil magkakakilala na ang mga tao sa barangay nila, mabilis na kumalat na nakauwi na mula sa Maynila si Dayan. Maraming nakikichismis tungkol sa dahilan niya ng pag-uwi. Ang iba ay nagtataka. Ang iba naman ay sinasabing baka nabuntis siya. Tinatawanan na lang ni Dayan ang naririnig sa mga kapitbahay habang ang nanay niya ay todo tanggi sa sinasabi ng mga ito at nagpapaliwanag pa sa totoong dahilan niya ng kanyang pag-uwi. Sobrang ingay ng mga kapitbahay niya habang nag-uusap kaya lumabas na si Dayan para matapos na ang pagtatanong ng mga ito. Nahinto sa pag-uusap ang lahat nang lumabas ng bahay si Dayan.
Wala sa mga kapitbahay ang pokus ng mata niya kung hindi sa isang kayumangging lalaki na nakatayo sa likod ng puno na may 3 bahay ang layo mula sa bahay niya. Kilala niya ang lalaki at hindi siya maaaring magkamali ng hinala kung sino yon. Tinawag si Dayan ng nanay niya kaya napalingon siya rito at naalala ang dahilan ng paglabas niya. Tiningnan niya ang lalaki ngunit wala na ito roon. Nilibot niyang muli ang mata pero wala na siyang nakita. Napabuntong hininga na lang si Dayan at hinarap na ang mga kapitbahay. Bakit po ba napakalaking issue para sa inyo ang pag-uwi ko? Bawal na ba ako umuwi sa bahay ko? Hindi ako buntis, wala akong tinataguan at lalong hindi pa ako mag-aasawa. Bakasyon namin at naisipan kong umuwi dahil matagal-tagal na rin ang huling punta ko rito. Namimiss ko ang lugar, ang mga kababata ko at ang nanay. Kaya kung pwede lang ho, bigyan nyo naman ako ng tahimik na bakasyon. Oh, nasagot na ang mga tanong ninyo. Magsiuwi na kayo at magluto ng makakain ninyo. Bukas na ako makikichismis sa inyo, ha? Nagtawanan ang mga kapitbahay nila. Kilala ni Dayan ang mga ito. Alam niya na talagang libangan na lang nila ang makiusyoso sa mga tao. Hindi naman siya nainis. Natawa pa nga siya at para siyang artista dahil sa mga gustong umalam sa buhay niya. Gusto sanang itago ni Dayan ang tungkol kay Norman. Lalo't nakita niya ito kanina pero hindi lumalapit. Hindi na rin niya naitanong dahil mabilis na nag-uwian ang mga ito. Naiwan silang dalawa ng kanyang nanay habang nakatingin sa mga kapitbahay. Alam kong nakita mo kanina si Norman. Huwag mo nang tangkain na bisitahin siya, ha? Nay naman, kaibigan ko pa rin naman si Norman. Ang halimaw, walang kaibigan. Tanggalin mo na sa utak mo yung kaibigan mo siya dahil hindi ganun ang turing niya sa'yo. Huwag mo na ring tangkain na ipagtanggol siya sa akin dahil hindi yan uubra. Kilala ko siya, Nay. Ilang taon ka na wala? Sa loob ng ilang taon na yon, nakakasiguro ka bang kilala mo pa rin siya? Mas mabuti nang lumayo ka sa kanya para sa kaligtasan mo. Hindi na nakapagsalita si Dayan dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Ayaw niya makipagtalo rito. May punto ang nanay niya pero gusto niya pa rin bigyan ng pagkakataon si Norman lalo't hindi pa naman niya ito nakakausap. Hindi maganda ang mga salitang dinudugtong sa pangalan nito. Demonyo raw ito. Kahit na matagal na panahon na silang nagkasama, matalik na kaibigan ang turing niya rito. Tumango na lang ulit si Dayan sa lahat ng sinasabi ng kanyang nanay. Ayaw na niyang makipagtalo dahil wala rin namang mangyayari. Kausap ni Dayan ang nobyo. Tumawag ito sa kanya pagka-uwi galing trabaho. 3 taon na silang magkasintahan ni Nathan at sa loob ng mga taong yon ay walang away na nangyari. Napakaganda ng relasyon nila. Balak nitong sumunod kasama niya. May aasikasuhin lang ito sa trabaho upang makasunod agad sa kanya. Nagpaalam din agad ito na magpapahinga dahil pagod ito sa pagtatrabaho. Kinabukasan ay naisipang sumama ni Dayan sa palengke. Balak magluto ng nanay niya ng pansit dahil daw umuwi siya. Habang namimili ay nakita niya si Norman na bumibili rin ng gulay. Halos layuan siya ng mga tao at ang lahat ng damputin niya ay mabilis na ibinibigay sa kanya ng tindera. Parang mga takot ang mga ito at lahat ng daanan niya ay umiiba ng tingin. Napansin ng nanay niya ang tinitingnan at mabilis siyang hinatak palayo. Pero bago sila makaliko sa bilihan ng karne ay nakita siya ni Norman at nginitian. Sa hindi malamang dahilan ay pinagpawisan si Dayan at kinabahan. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. May kaba sa dibdib niya na hindi niya alam kung saan ang gagaling. Dahil sa kulit niya at sa kagustuhan niyang makausap si Norman, ay nagpaalam siya sa kanyang nanay na may pupuntahan lang. Saan ka naman pupunta? Bala ko pong tumingin ng damit. Mauna na po kayong umuwi, Nay. Susunod na lang ako sa inyo. Bilisan mo, ha? Huwag kang kung saan-saan pa pumunta. Umuwi na agad. Sige po. Pumayag ang nanay ni Dayan na maiwan siya sa palengke. Hinatid lang ni Dayan ito hanggang sa sakayan ng tricycle dahil mabigat ang bitbit nito. Pagkaalis ay agad na pumasok sa loob ng palengke si Dayan at hinanap si Norman. Nilibot niya ang buong palengke ngunit hindi niya ito nakita
kaya nagpasya siyang puntahan na ito sa kanilang bahay. Kabisado niya pa ang bahay ni Norman kaya doon na siya nagpababa sa tricycle. Ayaw pa siya ibaba ng tricycle driver dahil na rin siguro sa napabalitang chismis tungkol kay Norman pero wala itong nagawa nang bumaba na siya. Tahimik ang bahay ni Norman. Wala ring tao sa kapitbahay niya. Mukhang ito na lang ang nakatira sa gawin nila. Nilibot ni Dayan ang tingin at hindi niya nakita ang kababata. Pumasok siya sa loob ng bahay habang tinatawag ang pangalan nito. Walang sumasagot ngunit nakabukas ang pinto kaya nagdire-diretso na siya. Unang bumungad sa kanya ay ang parang altar na may itim na libro at itim na tela. May maliit na ilaw doon kaya kitang-kita ang mga yon. May mga nakalagay rin sa ibabaw at dahil sa kuryosidad ni Dayan ay gusto niya itong lapitan. May kung ano humihila kay Dayan na alamin ang bagay na nasa altar, ngunit bago niya pa ito malapitan, ay may malamig na kamay na humawak sa braso niya. Agad siyang napasigaw sa takot na nararamdaman. Napapikit pa siya dahil hindi niya alam ang gagawin kung dapat na ba siyang kumaripas ng takbo o harapin ang humawak sa kanya. Hinila siya paharap ng may malamig na kamay at doon niya nakita si Norman, ang kababata niya. Anong ginagawa mo rito? Norman! Anong ang ginagawa mo rito? Gusto lang sana kitang kumustahin. Tara, sa labas tayo mag-usap. Hindi ba pwedeng dito na lang? Sa labas na. Sige. Mauna ka, susunod ako. Nanginginig na unang lumabas si Dayan. Muli niyang nilingon ang altar ngunit hinarangan ito ni Norman. Wala siyang nagawa kundi ang magpatuloy sa paglalakad sa labas ng bahay nila. May napansin siyang kakaiba kay Norman kung paano siya nito kausapin ay iba sa paraan nito ng pakikipag-usap noon. Parang nawala ng lakas si Dayan para makipag-usap dito. May sumisibol na takot sa kanyang dibdib sa hindi niya maipaliwanag na dahilan. Nakaramdam ng pagkailang si Dayan sa kung paano siya tingnan nito nang makalabas sila ng bahay. Parang inaalam ang buong pagkatao niya. Tinitingnan ang kaloob-looban niya. Napaatras pa siya nang hawakan nito ang dahon na nalaglag sa ulo niya. Nakita ni Norman ang pag-atras niya, kaya natawa na lang siya ng pilit upang alisin ang kaba. Seryoso ang mukha nito habang nakatingin sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Gusto nga lang kitang kumustahin. Ayos ako, ayos ang buhay ko. Ikaw? Maayos lang din. Malapit na akong makapagtapos. Mabuti naman. Dito ka ba titira pagka-graduate mo? Baka hindi. Maghahanap na agad ako ng trabaho. Bakit ka umuwi? Na-miss ko lang ang lugar na ito. Matagal-tagal na rin simula ng huling punta ko Nga pala, narinig ko ang tungkol sa nanay mo. Nakikiramay ako sa'yo. Paniguradong narinig mo rin na ako ang dahilan ng pagkamatay niya. At demonyo raw ako. Hindi naman yun totoo, di ba? Ano ba sa tingin mo? Demonyo ba ako o hindi? Mariing tumitig si Norman kay Dayan. Seryoso ang tingin nito sa kanya habang si Dayan ay nakikiramdam at iniisip kung ano dapat ang isagot sa tanong nito. Bago siya pumunta kay Norman, kumbinsido siyang wala itong kasalanan at hindi ito demonyo. Pero ngayong kaharap na niya ito, may bumubulong sa kanya na maniwala sa sinasabi ng iba at iwasan na ito. Biglang tumawa si Norman kaya napamaang na lang si Dayan. Umiling ito na para bang nahihibang na sa naiisip. Kinalma ni Dayan ang sarili upang masagot ang tanong ng kababata. Hindi ka demonyo. Paano ka nakakasiguro? Alam kong hindi mo kayang gawin ang lahat ng binibintang sa'yo. Kilala kita. Kilala mo ako noon, pero hindi na ngayon. Walang kaibahan ng noon at ngayon. Iisang Norman pa rin ang nakikita ko. Wala ka pa rin pinagbago. Puro kabutihan pa rin ang kapwa mo ang nakikita mo. Halika, ihahatid na kita. Paniguradong hinahanap ka na ng nanay mo. Sa kanto mo na lang ako ihatid. Alam ko bawal ako lumapit sa'yo. Alam kong pinagbawalan ka ng nanay mo. Pasensya ka na. Salamat.
Ha? Salamat dahil nagtitiwala ka sa akin. Nakangiting tumango si Dayan kay Norman. Inihatid siya nito hanggang kanto at sumakay na lamang siya ng tricycle. Nakatitig ito hanggang sa makaalis siya. Kumaway pa siya pero wala itong reaksyon. Maraming pinagbago ito ngunit kahit papaano ay naniniwala pa rin siyang wala itong kasalanan sa nangyari. Naniniwala siya na hindi ito demonyo kagaya ng ibinibintang ng iba. Pagkarating ni Dayan sa bahay nila ay agad siyang nilapitan ng nanay niya at inabot ang cellphone. Iniwan niya yon kanina at ngayon ay ilang missed calls ang nakita niya galing sa boyfriend niyang si Nathan. Agad siyang tumawag sa nobyo at mabilis din itong nasagot ang tawag. Bakit ka napatawag? May problema ba? Pasensya na ha, nalibang ako sa paglilibot sa palengke. Wala namang problema, na-miss lang kita. Susunod na ako dyan sa susunod na linggo. Natapos mo na ba ang mga dapat mong gawin? Hindi pa, pero matatapos ko to ngayong week. Nakausap ko pala nanay mo kanina at nasabi kong pupunta ako. Naku, hindi ko pa nasasabi sa kanya. Oo nga raw nauna pa ako magsabi. Wala naman daw problema sa kanya. O sige, susunduin kita pagpunta mo. Sige na, tinatawag na ako ni sir. Mag-iingat ka dyan ha. Mag-iingat ka rin. Nag-usap pa ng kaunti ang magkasintahan bago patayin ang tawag. Walang mairereklamo si Dayan kay Nathan. Lahat ng pangunawa ay naibibigay nito sa kanya. Mature dito mag-isip at talagang mahal siya. Balak niya ring ipakilala na ito sa nanay niya dahil gustong-gusto na nito makilala ang nobyo niya. Nahiga si Dayan sa sofa habang inaalala ang pagpunta niya sa bahay ni Norman kanina. Napaupo siya agad nang maalala ang altar nito. Nagulat pa ang nanay niya dahil bigla siyang napatakbo rito. Saan sumasamba ang demonyo? Sino? Sinasabi niyo demonyo si Norman, pero anong ebidensya? May itim siyang libro na may kung ano-anong sulat. Tanging siya lang ang nakakaalam nun. Tapos, hindi ko na alam. Hindi na ako nagtanong at kinikilabutan ako. Bakit ba? Interesado ka sa kanya. Gusto ko po siyang puntahan. Anak! Gusto kong patunayan kung nagsasabi kayo ng totoo. Lubayan mo! Lumayo ka sa kanya! Hindi na sumagot si Dayan at mabilis na nagtungo sa kwarto at doon nahiga. Inaalala niya ang itim na libro sa altar ni Norman at ang itim na tela na naroroon. Gusto niyang malaman kung totoo ang sinasabi ng nanay niya, ngunit ayaw siyang papasukin ni Norman sa bahay nito. Kanina ay halos itago na nito ang altar para hindi niya lang makita. Naisip niyang puntahan ulit ito at alamin ang libro na yon. Kinabukasan ay agad siyang nagpaalam sa nanay niya na maglilibot lang. Inaya niya pa ito ngunit kagaya ng inaasahan niya ay hindi ito sumama. Dumiretso siya sa bahay ni Norman at nagbaka sakali na walang tao ngunit naroroon ito at mukhang inaantay siya. Hindi katulad kahapon, nakangiti ito at kumaway pa sa kanya. Nginitian niya ito ng pilit. Agad lumapit sa kanya si Norman at pinapasok siya sa bahay nito. Magsasaya na sana si Dayan, ngunit nadismaya siya matapos makitang wala na ang altar doon. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Norman, ay ngumiti na lang siya sa binata. Alam kong babalik ka, kaya naglinis ako para naman mapapasok kita kahit papano. Nag-abala ka pa? Nga pala, wala ka bang trabaho? Meron, pa-extra lang. Ano? Depende sa gustong ipagawa sa akin. Tulad ng... Barang. Ha? Barang? Joke lang, ito naman. Napakaseryoso mo kasi. Ano nga trabaho mo? Naglilinis, minsan naglalaba, depende sa gusto nila. Naggagawa ng kung ano-anong sira sa bahay nila. Ikaw ba? Kumusta ang pag-aaral mo? Last year ko na. Pwede na ako magtrabaho sa susunod na taon. Pwede ka na rin mag-asawa. Naku, wala pa sa plano namin ni Nathan yan. Nathan? Oo, boyfriend ko. Nasa Maynila siya kasi may trabaho.
Napansin ni Dayan ang biglang pagkawala ng mga ngiti ni Norman. Bigla itong tumahimik at parang galit ito habang nakatingin sa bintana. Kinabahan si Dayan dahil baka may nasabi siyang hindi maganda rito. Ngunit wala naman siyang maalala na nasabi niya na ikagagalit nito. Tumayo ito bigla na ikinagulat niya at bigla itong lumabas. Sumunod naman siya rito at napahinto na lang nang tumigil ito. Muntik pa nga siyang mabunggo sa likod nito. Umuwi ka na. Bakit? Baka hinahanap ka na ng nanay mo. Ayos ka lang ba? Basta umuwi ka na! Ano bang problema? Wala, umuwi ka na at huwag ka nang bumalik. Galit na lumakad si Norman at iniwan siyang tulala. Hindi niya alam ang kinagagalit nito sa kanya. Gusto niya itong sundan ngunit ayaw niyang lalo itong magalit sa kanya. Balak niyang bumalik na lang ulit bukas pag hindi na mainit ang ulo nito. Napatalon pa sa gulat si Dayan nang marinig ang mga nababasag na bagay sa loob ng bahay nito. Gusto niyang lumapit ngunit baka sa kanya mabunto ng galit nito. Wala siyang nagawa kundi umuwi na lang sa kanila. Hindi naman nagtaka ang nanay niya at wala pa rin itong kaalam-alam sa pinagagagawa niya. Mahimbing ang tulog ni Dayan, ngunit nagising siya dahil sa ingay ng nanay niya na nakikipagtsismisa na naman. Sinilip niya ito sa bintana at tama nga ang hinala niya. Kumpulan na naman sila sa labas habang nagkukwentuhan. Dahil hindi na siya inaantok ay nakinig na lang siya sa pinag-uusapan ng mga ito. Nagtataka pa rin si Dayan kung paano nakakasagap ng balita ang mga ito tungkol sa buhay ng ibang tao. Akala niya ay marami pang pag-uusapan, ngunit mukhang tapos na dahil pumasok na ulit sa bahay nila ang nanay niya. Nakita siya nito at agad na kinausap. Pinag-uusapan namin yung anak ni Dolores. Binarang daw. Naniniwala pa rin kayo sa ganyan? Alam kong halos sa tiyahin mo na ikaw lumaki, pero alam mo rin na matindi ang paniniwala natin sa ganyan. Ang sabi ni Tia, walang ganyan, walang barang, walang kulam. Ang tao lang ang nag-iisip na merong ganyang bagay. Masyado lang mahina ang pananampalataya. Masyadong makadiyos ang tiya mo at hindi siya naniniwala sa ibang elemento. Pero anak, totoo sila. Totoo ang mga aswang, mambabarang o mangkukulam at iba pang elemento na hindi natin nakikita. At huwag mo nang pangarapin na makita pa sila. Curious ako, anong nangyari sa anak ni Ka Dolores? Pinaalbularyo nila at doon nila nalaman na may nambabarang dito. May lumalabas daw na kung ano-anong insekto sa katawan nito. Pero ang sabi ng doktor ay wala itong sakit. Normal naman daw ito. Insekto talaga? Kadiri naman. Yan ang kayang gawin ng isang mambabarang. Gumagamit siya ng mga insekto na alaga niya upang pahirapan ang kanyang biktima. Kadalasan kapag tulog sila, doon ang nangyayari ang pambabarang. Masyadong malakas ang mambabarang at pwede niyang ikamatay kapag hindi na kontra. Wow! Alam kong hindi ka pa rin naniniwala, pero yan ang totoo. Hindi niyo naman siguro ako masisisi, Nay. Lalo ang turo ni Tia ay huwag basta-basta maniniwala, lalo at walang ebidensya. To see is to believe, ika nga nila. Huwag mo nang intaying mangyari pa sa'yo bago ka maniwala sa ganyan. Hindi yan mangyayari, Nay. Lalo at hindi naman totoo. Napailing na lang ang nanay ni Dayan dahil sa mga sinasabi niya. Ayaw niya talagang maniwala sa sinasabi nito. Dahil na rin siguro sa tagal niya sa tiyahin niya, ay hindi siya naniniwala sa mga kakaibang bagay kagaya ng elemento. Para kay Dayan, ang mga ganoong bagay ay nasa isip lang ng tao. Lumipas ang halos 3 araw at lagi lang nasa bahay si Dayan. Hindi niya pa alam kung kailan siya muling babalik kay Norman. Habang nagsasampay ay may kakaibang bagay siyang naramdaman. Parang may nagmamasid sa kanya. Tumaas ang balahibo niya sa batok dahil sa mga naiisip niya at dahil na rin sa mga kwento ng nanay niya na kahit hindi siya naniniwala ng husto ay nakakatakot pa rin talaga. Inilibot niya ang tingin at may naaninag siyang tao sa likod ng puno. Nakatitig sa kanya ito at pupuntahan na sana niya, ngunit tinawag siya ng nanay niya para kumain. Hindi na niya napansin kung saan pumunta pero malakas ang kutob niya na si Norman yun.
Hindi lang ito makalapit sa kanya dahil na rin siguro sa nanay niya. Naisip ni Dayan na puntahan si Norman sa bahay nito at bisitahin. Siguro naman ay hindi na mainit ang ulo nito. Muling nagpaalam si Dayan sa kanyang nanay na pupunta siyang bayan. Walang kaalam-alam ang nanay niya na hindi talaga siya pupunta sa bayan, kundi sa bahay ng kababata niya. Pagdating niya sa bahay ni Norman ay tinawag niya agad ito, ngunit kagaya ng una niyang punta ay walang tao. Hinawakan niya ang pinto at bukas ito kaya pumasok na siya sa loob. Wala na ang altar sa pinaglalagyan nito. Wala ring gaanong gamit ang naroroon. Mayroong isang pinto na sa tingin ni Dayan ay kwarto, kaya agad niya itong binuksan at doon ay nakita niya ang altar. Nilipat pala ni Norman sa kwarto upang hindi niya siguro makita. Kinakabahan si Dayan habang pumapasok sa kwarto. Tanging papag lang at kaunting gamit ang nandun. May ilaw ang altar kahit na umaga na. Ang iniilawan nito ay ang itim na libro. Lumapit si Dayan at hinawakan ang libro. Mabigat yon at makapal. Tiningnan niya rin ang ibang gamit na naroon at nakita niya na may mga karayom, sinulid, aspile at iba pang gamit pa na nasa garapon. Hahawakan sana ni Dayan ang libro nang bigla siyang mapasigaw dahil sa ipis na dumapo sa paa niya. Napatalon siya papunta sa ibabaw ng papag at ang ipis ay pumasok sa ilalim ng papag. Saktong pagbukas ng pinto ay pumasok si Norman. Mabilis nitong tiningnan ng libro at mukhang nakahinga nang makitang nakasara ito. Nakangiting humarap sa kanya ang lalaki habang siya ay kinakabahan pa rin sa itsura ng ipis na kanyang nakita. Anong ginagawa mo dyan sa taas ng papag? May ipis kasi. Takot ka sa ipis? Oo, nakakatakot at nakakadiri ang itsura nila. Dumapo siya sa paa ko kaya napatalon ako. Pasensya na. Magulo kasi ang bahay kaya hindi maiiwasang magkaroon ng ipis. Anong ginagawa mo rito? Gusto lang kitang dalawin. Kumusta kayo ng boyfriend mo? Ayos naman. Bakit mo na itanong? Nagulat si Dayan dahil sa biglaang tanong ni Norman tungkol sa boyfriend niyang si Nathan. May bahid na inis ang boses nito nang banggitin ang salitang boyfriend. Hindi na sana niya papansinin yon pero mukhang inis nga ito dahil sa nakikita niya sa itsura nito. Bumaba si Dayan sa pagkakatayo sa taas ng papag at tumayo sa harap ni Norman. Hindi siya makalabas dahil nakaharang ito. Nanghihinayang pa nga si Dayan na hindi niya nakita ang nakalagay sa libro pero wala siyang magagawa dahil baka mahalata siya ni Norman. Babalikan niya na lang ito sa susunod. Nakatitig kay Dayan ang lalaki kaya nailang siya ng sobra. Ang maliit na kwarto ay lalong naging maliit para sa paningin niya. Hindi siya makahinga at gusto niya nang lumabas. Hindi niya gusto ang nararamdaman ngayong nasa loob silang dalawa ng maliit na kwarto ni Norman. Dumagdag pa sa kaba ni Dayan ay ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Hindi niya gusto yon kaya lalo siyang kinabahan. Lalabas na ako. Sa labas na lang tayo mag-usap. Bakit hindi na lang dito? Anong ibig mong sabihin? Ang manhid mo? Hindi pa ba halatang gusto kita? Huh? Kaibigan ang turing ko sa'yo. Dahil ba may boyfriend ka? Kahit wala akong boyfriend, kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Paano kung ayaw ko? Naririnig mo ba sinasabi mo, Norman? Hindi kita gusto. Kaibigan lang ang turing ko sa'yo. Ayokong maging kaibigan mo. Hindi ka makakalabas ng kwarto na to hanggang hindi ka pumapayag sa gusto ko. Anong ibig mong sabihin? Palabasin mo ako! Hindi! Akin ka, Dayan! Akin ka! Ano? Akala ko hindi ka nababalik. Kaya laking tuwa ako nang bumalik ka. Buti nakilala mo pa ako. Hindi ka nagbago. Napakaganda mo pa rin. At ngayon, hindi ako papayag na mapunta ka sa boyfriend mo. Ilang taong kitang hinintay, kaya sa akin ka lang dapat. Baliw ka na! Hindi ako sa'yo! Palabasin mo na ako! Hindi ako baliw at hindi ka makakalabas dito. Malakas na itinulak ni Norman si Dayan kaya napahiga ang babae sa papag.
Nanginginig na sa kaba si Dayan dahil alam niya ang balak gawin ni Norman sa kanya. Habang tinitingnan niya ang kababata, ay iba na ang nakikita niya. Hindi na ito ang dating kababata na kasakasama niya. Masakit ang likod ni Dayan pero kaya niya pang lumaban. Mabuti na lang at natuto siya ng self-defense sa tulong ng kanyang boyfriend. Nang umibabaw sa kanya si Norman, ay mabilis niya itong tinadyakan kaya gumulong ito sa gilid ng higaan. Mabilis na tumayo si Dayan at akala niya makakatakas na siya ngunit malakas si Norman at nahila nito ang paa niya. Kumapit si Dayan sa altar habang hinihila siya ni Norman. Nahawakan na nito ang hita niya at diring-diri na siya sa haplos ng kamay nito sa kanya. Lumapit si Norman sa kanya at hindi na malaya ni Dayan na umiiyak na pala siya. Hinintay niya na tuluyang makalapit ito bago ihampas ang itim na libro sa ulo nito. Mabigat ang libro at halos lahat ng lakas ang kinuha niya sa sarili para malakas na ihampas ang libro sa ulo ni Norman. Sinundan niya yon ng tadyak sa maselang bahagi ng katawan ng kababata kaya napaaray ito at hindi na malaman ang gagawin. Galit itong tumingin sa kanya na parang minumura na siya sa isipan. Lalapit pa sana ito, ngunit mabilis niyang nakuha ang garapon na naglalaman ng mga karayom, aspile at iba pang matutulis na bagay. Ayaw sanang gawin ni Dayan, ngunit wala na siyang pagpipilian kundi gawin yon. Mabilis na inihagis niya kay Norman yon at nakita niya na ang iba ay tumusok sa balat ng binata. Napasigaw ito marahil sa sakit, ngunit wala nang pakialam si Dayan. Kung galit ito sa kanya ay ganon din siya. 2 garapon ang inihagis niya at halos hindi na makatayo ang binata dahil matutusok ito kundi sa aspile ay sa mga pako na nandoon. Dayan, ano itong ginawa mo sa akin? Paano mo to nagawa? Hindi ka ba naaawa sa akin? Walang yaka! Sana naniwala ako sa nanay ko! Demonyo ka man talaga! Nakakadiri ka! Huwag ka maniwala sa kanila. Hindi kita sasaktan, Dayan. Mahal kita. Gusto kita. Kaya tulungan mo na ako makatayo rito. Sige na. Hayop ka! Muntik mo na akong halayan tapos tutulungan kita? Bobo ka ba? Demonyo ka! Demonyo! Kahit kailan hindi kita magugustuhan dahil isa kang demonyo! Hindi mo alam ang sinasabi mo. Tulungan mo na ako rito bago pa ako tuluyang magalit sa'yo. Hindi pinansin ni Dayan ang galit na si Norman. Mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay at halos madapa na siya nang bigla nitong isigaw ang pangalan niya. Takot na takot siya sa nangyari sa kanya. Kung hindi siya nakatakas ay paniguradong nagalaw na siya nito. Umiiyak siya habang tumatakbo at hindi pinapansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Ramdam niya sa kanyang binti ang kamay ni Norman. Nanginginig siya habang iniisip na dumapo ang kamay nito roon. Pagdating sa kanila ay mabilis siyang pumasok sa banyo at naligo. Gusto niyang tanggalin ang bakas ng palad ng lalaki sa balat niya. Buti wala ang nanay niya dahil namalengke. Kung naroon yun ay paniguradong tinanong na siya. Wala pa sa wisyo si Dayan dahil sa nangyari at iyak lang siya ng iyak. Halos 1 oras din niyang kinukuskos ang balat niya. Narinig niya ang pagdating ng nanay niya kaya kinalma niya ang sarili. Ayaw niyang ipaalam dito ang nangyari dahil baka pati ang nanay niya ay mapahamak. Hindi alam ni Dayan kung anong kayang gawin ni Norman. Ayaw niya ring muli itong makita. Tinanong si Dayan ng nanay niya kung bakit namamaga ang mata niya ngunit nagsinungaling siya rito. Mas mabuti nang hindi alam ng nanay niya ang nangyari sa kanya. Maging sa boyfriend niya ay hindi niya na sinabi. Alam ni Dayan na magwawala ang boyfriend niya at baka mapahamak pa ito. Mas gugustuhin na lang niya na huwag magsalita at walang madamay na iba sa nangyari. Lumipas ang ilang araw na nasa kwarto lang palagi si Dayan. Natatakot siyang lumabas dahil baka maaninag niya na naman ang lalaki sa likod ng puno na nagmamanman sa kanya. Lumabas lang siya ng bahay dahil kailangan niyang sunduin si Nathan. Kasama niya sa pagsundo ang nanay niya. Niyakap siya agad ni Nathan nang siya ay makita. Gumanti naman siya ng yakap dito.
Habang magkayakap sila ay nararamdaman niyang may matang nakatingin sa kanila. Nilibot niya ang paningin ngunit wala siyang nakita. Umuwi agad sila dahil balak ipagluto ng nanay niya si Nathan. Ang mga kapitbahay ay halos mabali ang leeg kakatingin sa nobyo niya. Gwapo rin naman talaga kasi si Nathan. Lagi itong napagkakamalang artista. Sinamahan niya ang nobyo sa magiging kwarto nito. Ayaw ng nanay niya na magkasama sila dahil masyado itong strikto sa ganoong bagay. Sakto naman dahil 3 ang kwarto sa bahay nila Dayan, kaya tagi-isa sila ng kwarto. Nagpaalam muna siya sa nobyo na pupunta sa kwarto niya upang magpalit ng damit. Pagbukas niya ng kwarto ay napatili siya dahil sa mga ipis na kulay pula na nasa ibabaw ng kanyang kwarto. Ang iba ay nasa ibaba. May isa pang lumipad kaya napasigaw ulit siya dahil muntik na itong dumapo sa kanya. Napakaraming ipis kaya nanginginig siya at halos hindi na makagalaw sa kinatatayuan. Mabilis na pumunta si Nathan at ang kanyang nanay sa kanya na nagtataka sa bigla niyang pagsigaw. Nakakapit lang siya at ayaw niyang idilat ang mga mata niya. Anong nangyari, anak? Bakit bigla ka sumigaw? May masakit ba sa'yo? Bakit nakapikit ka? Teka, nanginginig ka. Ano nangyari? Ipis! Ang daming ipis sa kwarto ko! Ipis? Wala naman na! Nasaan? Walang ipis, anak! Iminulat ni Dayan ang mata niya dahil sa sinabi ng kanyang nanay. Doon niya nakita ang malinis na higaan niya at ang lapag na walang ipis. Ang nanay niya ay nilibot ang kada sulok sa paghahanap ng ipis ngunit wala itong nakita. Gulat siyang napatingin sa kabuuan ng kwarto nila. Wala talagang bakas na kahit anong ipis doon. Ngunit alam ni Dayan ang nakita niya at hindi siya pwedeng magkamali. Mga pulang ipis ito at ang iba ay sobrang laki at nakakadiring tingnan. Walang ipis, anak. Hindi rin magkakaipis at lagi ko naman tong nililinisan. Sinisigurado kong walang insekto dahil takot ka nga sa mga ganon. Pero hindi ako pwedeng magkamali. Ang dami kong nakitang ipis kanina rito. Baka pagod ka lang, Dayan. Sige na, magpahinga ka na lang muna. Hindi ako pagod, Nathan. Baka namamalikmata ka lang, anak. Wala talaga. Hayaan mo mamaya, mag-i-spray ako ng pampatanggal ng ipis para makasigurado na walang ipis dito. Sige na, kumalma ka na. Nanginginig ka pa rin eh. Tara sa sala nyo. Uminom ka ng tubig. Susunod ako. Magbibihis lang ako. Napabuntong hininga na lang si Dayan. Kinakabahan pa rin siya kahit anong gawin niyang pagpapakalma sa sarili niya. Inalis niya sa isip niya ang tungkol sa ipis at nakisalo sa pagkain. Nagkayayaan din sila ni Nathan na magkwentuhan at halos hating gabi na sila nakatulog, kagaya ng gusto ng nanay ni Dayan sa kabilang kwarto natulog si Nathan. Hindi mapakali si Dayan habang natutulog. Naiinis siya dahil sa sobrang init. Itinaas niya na ang damit niya, nakita ang tiyan at dun lang siya nahimbing. Hindi alam ni Dayan na sa pagtulog niya ay may kakaibang insekto na gumapang sa tiyan niya. Ipis din ito ngunit kakaiba ang kulay. Kulay puti ito at may sungay na matulis. Tinutusok ng ipis ang tiyan ni Dayan na nag-iiwan ng maliliit na marka. Ang mga ipis ay hindi nasisiyahan hanggang hindi nila napupuno ng pantal ang kanyang tiyan. Paggising ni Dayan ay agad niyang napansin ang makating parte ng kanyang tiyan. Napakakatinon kaya kinamot niya ng kinamot. Nagising ang diwa niya nang makita ang mga pantal sa kanyang katawan. Iba-iba ang laki nun, may malaki, may maliit. Namumula ang mga ito at may pamamaga na makikita. Hindi niya alam kung saan niya nakuha yon. Hindi matanggal ang pangangati nun, lalo pang kumakate kapag kinakamot niya. Mabilis niyang tinago sa kanyang damit ang tiyan nang kumatok ang kanyang nanay. Nakakadiri ang itsura ng pantal niya, kaya mabuti nang itago na lang sa mga ito. Kakain na, lumabas ka na riyan. Eto na po, Nay. Kanina ka pa yata gising, ngayong ka lang bumangon. Inaantok pa po ako eh. San ba may butika? Bakit, anak? May bibilhin lang po ako.
Matapos nilang kumain ay nagpasama si Dayan sa kanyang nobyo na bumili ng ointment panlagay sa pantal. Ang dinahilan niya lang dito ay kagat ng lamok sa kanya na nakamot niya at nagpantal. Pinipigilan niyang kamuti ng tiyan ngunit napakakatinyon. Minsan ay pasimple niya lang itong kinakamot. Bago siya matulog ay nilagyan niya ng ointment ang kanyang pantal. Hindi nakatulong ang ointment dahil nag-init ang pantal niya at ang pakiramdam niya para siyang pinapaso. Nilinisan niya ang tiyan gamit ang tubig upang matanggal ang ointment at nakita niya ang pantal niya na parang nagpaltos na ang itsura, natungkab ang balat o may tagpi ng hilaw na balat. Napakakati kahit na tinitignan niya lang yun. Kagaya kagabi ay hindi rin napansin ni Dayan ang paggapang ng mga puting ipis sa kanyang tiyan. Sa mismong pantal at tungkab ng balat ito nagsipasok. Maliliit ang iba ngunit may iba ring malalaki na may sungay. Tinutusok ng sungay nito ang tiyan niya at nagkakaroon ng marka na parang kinamot ito. Naalimpungatan si Dayan at ramdam niya ang kung anong bagay na gumagapang at tumutusok sa tiyan niya. Hahawakan na sana niya ito ngunit lumipad ang mga ito. Hindi niya makita dahil madilim ang kanyang kwarto. Pagbukas niya sa kanyang ilaw ay wala naman siyang nakitang kakaiba sa kwarto niya. Nanghihina siyang napaupo na lang. Napakasakit ng kanyang ulo at nanghihina ang kanyang katawan. Hinihila siya ng antok at wala siyang nagawa kung hindi ang matulog ulit. Nagising si Dayan dahil sa sigaw ng kanyang nanay. Pupungas-pungas pa siya habang bumabangon. Kaya pala malakas ang boses ay dahil nasa pintulang ito ng kwarto niya. Nag-aalala itong nakatingin sa kanya, gulat ang mga mata at halos maiyak na. Nakita niya rin si Nathan na kararating lang at nagtataka sa pagsigaw ng kanyang nanay. Anong problema, Nay? Para ka nakakita ng multo. Anong nangyari sa tiyan mo? Ha? Ito? Wala to, Nay. Pantalang to. Hindi yan basta pantalang. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Ano pong nangyayari? Wala, Nathan. Overacting lang si Nanay. Hindi ganito ang magiging reaksyon ko kung hindi ganyan ang nangyari sa tiyan mo. Pantal nga lang to, Nay. Pantal ba ang natungkab ang balat at kitang-kita na ang laman mo? Puro kamot din ang tiyan mo, Dayan. Ang pantal na sinasabi mo ay malalim. Anong nangyari riyan? Hindi ko po alam. Siguro nakakamot ko kapag tulog. Hindi ganyan ang kamot ng kuko. Hindi rin mahahaba ang kuko mo. Pwede ba, Nay? Kakagising ko lang tapos kung ano-ano na tinatanong mo sa akin. Pwede bang tigil muna? Kasi sabog pa yung utak ko. Kumalma muna kayong dalawa, Dayan. Ako na po ang kakausap kay Dayan, Nay. Tiningnan muna si Dayan ang nanay niya bago ito umalis at lumabas ng bahay. Lumapit naman sa kanya si Nathan habang siya ay natulala na lang. Hinaplos ni Nathan ang kanyang ulo. Hindi ito nagsasalita at kinakalma lang siya. May napansin din si Nathan sa leeg ni Dayan, mga maliliit na pantalyon at mukhang makati. May pantal ka rin sa leeg mo. Talaga? Hindi ko alam kung saan galing to. Hindi ba sa higaan mo? Hindi naman. Kung sa higaan, dapat unang linggo ko pa lang dito meron na to. Pwedeng patingin ako nung sinasabi ni nanay na nasa tiyan mo? Wag na, pantalang talaga to. Saka makikita mo pa bilbil ko, no? Sigurado kang pantal lang? Kaya ka ba bumili ng ointment kahapon? Oo, mawawala rin to. Kung makatili lang talaga si Nanay, wagas. Sana mawala na. Mukhang makati pa naman yan. Lagyan mo rin tong nasa leeg mo. Lalagyan ko mamaya, huwag ka nang mag-alala. Walang nagawa si Nathan at ang nanay ni Dayan dahil sa kulit niya. Ayaw niyang ipakita ulit ang nasa tiyan niya. Noong nagbanyo siya ay sinilip niya ang kanyang tiyan, pati siya ay halos mapatili dahil sa nakita. Tama ang nanay niya, sobrang lumalim na ang pantal niya. Ang dami na rin ito at nakakadiri ng tingnan. Tinitigan ni Dayan ang tiyan niya at may nakita siyang puting bagay na maliit at gumagalaw ito. Sinubukan niyang hilahin at halos mawala na siya ng hininga sa nakita niya. Napatakip na lang siya ng bibig matapos mahila ang maliit na ipis sa kanyang tiyan. Nahihilo na siya at nasusuka habang nakatingin dito.
Gumagalaw pa ang ipis at parang nakikipagtitigan sa kanya. Mabilis niyang kinuha ang tabo upang ihampas dito nang bigla itong lumipad sa kanyang noo. Dahil doon ay nawalan siya ng balanse kakatanggal dito. Humampas ang ulo niya sa sahig at huling bagay na narinig niya ay ang pagsigaw ng kanyang nanay Dina. Nagising si Dayan sa isang lugar na hindi siya pamilyar. Maraming poon, anting-anting at kung ano-ano pa siyang nakikita. Narinig niya ang boses ng kanyang nanay na umiiyak at nasa tabi naman nito ang nobyo niyang naaawa sa kanya. Nanghihina pa siya at ramdam niya ang kirot sa ulo pero tumayo pa rin siya. Nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo malapit sa paahan niya. May hawak itong bato na kakaiba ang kulay at hugis. Inilapit niya yon sa braso ng dalaga na agad niyang kinuha. Hindi niya kilala kung sino ito, lalong hindi niya alam kung bakit siya naroroon. Anong ginagawa ko rito? Anong nangyayari? Nawalan ka ng malay kanina tapos sumampas ang ulo mo sa sahig. Dinala ka namin dito ni nanay sa albularyo para ipatawas. Bakit? Umuwi na tayo. Anak, makinig ka sa akin. Kailangan mo magpatulong sa albularyo. Sige na. Hindi, nanay. Isa lamang tong pantal. Isang pantal na sobrang lalim. Paano ka gagaling kung gabi-gabi kang pinupuntahan ng alaga niyang ipis? Anong ibig niyong sabihin? Binabarang ka, Iha, at hindi pa siya tapos sa'yo. Maniwala ka sa akin, Iha. Sige na, umuwi ka na at magpahinga. Bukas ang bahay ko sa pagbabalik mo. Barang? Hindi totoo yan. Lumalalim to dahil na rin sa kagagawan ko. Kinukutkot ko to tuwing gabi. Lo, hindi ko alam kung saan mo nakukuha yung mga pinagsasasabi mo. Pasensya ka na, Kaambo. Tumangulang ang albularyo at ngumiti kay Dayan. Kumpiyansa ang albularyo na babalik si Dayan dahil alam nitong hindi pa tapos ang mambabarang. Masyadong ganid ang mambabarang at ayaw nitong malamangan siya. Hinatid ng tanaw ng albularyo sila Dayan. Nang makauwi sila Dayan ay dumiretso agad siya sa kwarto niya upang magpahinga. Nilak niya yon upang hindi makapasok ang kanyang nanay o ang nobyo niya. Hindi niya alam kung saan napulot ng mga ito ang ideyang nababarang siya. Tiningnan niya ang sugat niya at ganun pa rin ito. Malalim pa rin at alam niyang lalalim lalo dahil sa ipis na nakita niya. Pinagmasdan niya ang tiyan niya at naalala ang kababata niyang si Norman. Nasa isip ni Dayan na ito ang may kagagawa ng nangyayari sa kanya. Ngunit ayaw niya nang bumalik doon para kausapin ito. Hindi niya nagugustuhing makita ulit ito. Hindi makatulog si Dayan kakaisip ng gabing yun. Kahit anong antok niya ay lahat ginagawa niya para hindi siya antukin upang hindi na makabalik ang ipis sa kanya. Tuwing tulog siya dumarating ang ipis at ayaw niya nang matulog dahil doon. Kinabukasan ay ang laki ng eye bags ni Dayan. Halatang walang tulog ito. Tulala rin siya habang kumakain ngunit ang mahalaga ay hindi siya nalalapitan ng ipis kapag gising siya. Ano nangyari sa'yo? Mukha kang sabog. Hindi ako natulog para hindi nila magalaw ang tiyan at sugat ko. Gusto mo bang samahan kita mamayang gabi? Hindi na, kaya ko naman. Pwede kitang samahan para makatulog ka na maayos. Hindi na. Saka hindi papayag si nanay. Ayos lang ako. Magiging maayos din ako. Akala ni Dayan ay kaya niya ulit hindi makatulog ngunit nagkamali siya. Nakatulog siya dala ng puyat at pagod niya. Sa pagtulog niya ay umatake ang maliliit na ipis papunta sa kanyang tiyan. Muli nitong kinain ang laman niya. Ang iba ay tinutusok ng mga sungay nila. Nakakatakot ang itsura ng ipis. Parang anumang oras ay kaya nitong pumatay kahit na maliit lang ito. Paggising sa umaga ni Dayan ay naiyak na lang siya dahil lalong lumalala ang dating pantal lang niya. Palalayo ng palala at palalim ng palalim. Nakakadiri ng tingnan ang nasa tiyan niya. Lumipas ang 1 linggo at halos paulit-ulit lang ang nangyayari. Palala ng palala ang nasa tiyan ni Dayan. Kahit gustuhin niya mang magpuyat ay palagi siyang hinihila ng antok. Parang kahit wala siyang ginagawa maghapon ay pagod na pagod ang pakiramdam ng katawan niya.
Hapong-hapo ang katawan niya kaya pagsapit ng gabi ay bagsak siya sa higaan niya. Halos hindi na siya makakain dahil doon. Minsan kapag kakain siya, kahit kaunti ay isinusuka niya na ito. Halos laway na lang ang isinusuka niya dahil wala na siyang mailabas. Hindi na rin siya makaupo ng maayos dahil kumikirot yun. Palagi na lang siyang nakahiga at diretso ang katawan. Itinatago ni Dayan ang kirot ng tiyan niya kapag kaharap ang kanyang nanay at nobyo. Ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Humumpak ang kanyang mukha at ang dating magandang kutis niya ay nasira na. Hindi na rin siya gaanong lumalabas dahil nahihiya siya sa kapitbahay. Ayaw ni Dayan na maging sentro ng tsismisan sa kanila. Tuwing makikita siya ng kanyang nanay ay halos awa at galit ang makikita rito. Hindi nito kayang tiisin ang makita siyang nahihirapan. Bigla na lang itong tumayo habang kumakain at umiiyak na tumakbo. Tinatawag siya ni Dayan ngunit hindi siya tumigil. Sinundan ito ni Dayan kahit nahihirapan siya dahil alam niya kung saan ito pupunta. Nakasunod din si Nathan na inaalalayan siya. Tama ang hinala ni Dayan. Tumigil sila ni Nathan sa harap ng bahay ni Norman. Nakita niya ang nanay niya na dinuduro ang tumatawa lang na si Norman. Nilapitan niya agad ito at pilit pinapatigil sa sinasabi niya. Maawa ka sa anak ko, Norman! Lubayan mo na ang pambabarang sa kanya! Ako na lang! Ako na lang! Wala ho akong alam sa sinasabi niyo, Nay. Walang iya ka! Alam kong meron kang alam! Alam kong kagagawan mo to lahat! Itigil mo na to! Umalis na kayo, Dayan. Isama mo na yan nanay mo. Tara, nanay. Tama na. Anak, siya ang may gawa niyan! Siya ang may kasalanan! Mali ang mambintang, Nay. Huwag mo akong tawaging nanay! Hindi kita anak! Umalis na kayo! Parang hindi naman yata tamang sigawan mo ang dalawang babae, pre. Bakit? Lalaban ka? Ito ba ang pinagmamalaki mo, Dayan? Mabilis na sinuntok ni Nathan si Norman at tumuwad naman si Norman dahil doon. Marunong magboxing si Nathan kaya paniguradong lugi si Norman. Tangkang susubok ang huli na sumuntok ngunit naunahan ulit siya ni Nathan. Mabilis na inawat ni Dayan ang dalawa bago pa umabot sa hindi maganda ang nangyayari. Tigilan mo na to, Norman! Hindi kita magugustuhan kahit paanong gawin mo! Babalik ka sa akin, Dayan. Akin ka. Demonyo ka! Hinilada ni Dayan ang nanay niya at si Nathan para makauwi. Iyak lang ng iyak ang nanay niya hanggang makauwi sila. Gusto niyang pagalitan ito pero naiintindihan ni Dayan ang nararamdaman niya. Marahil ay natatakot ang kanyang nanay lalo at narinig niya na nagbubulungan ng kapitbahay na pwedeng patayin ng mambabarang ang biktima nito. Naniniwala na si Dayan na nabarang siya at alam niya ring si Norman ang may kagagawan. Hindi niya lang alam kung kailan ito titigil sa ginagawa sa kanya. Gusto na niyang mamahinga ng maayos dahil napapagod na siya. Sinamahan ni Dayan ang nanay niya hanggang makatulog ito. Habang siya ay nahiga na rin sa kanyang higaan, mabilis lang din siyang nakatulog kagaya noon. Ngunit mas mababaw ang tulog niya ngayon kumpara sa dati. Ramdam ni Dayan ang gumagapang na puting ipis sa kanya. Ang iba ay mismong sa tiyan niya lumalabas. Puro maliliit yon at kulay puti ang kulay. Naiiyak na si Dayan habang pinapakiramdaman ang mga yon. Ngunit ang nakagulat sa kanya ay ang haplos na dumapo sa kanyang tiyan. Kilala niya yon. Hindi pwedeng magkamali si Dayan dahil kusang nag-react ang katawan niya. Nanginig siya at nagsisigaw. Nagising si Nathan at ang kanyang nanay habang siya ay sumisigaw pa rin. Ang haplos na yon ay galing sa isang tao lang. Kay Norman. Iyak ng iyak si Dayan habang nakatingin sa dalawang taong nagmamahal sa kanya. Kulang na lang ay magmakaawa siya rito at lumuhod. Sinasabayan siya ng kanyang nanay sa pag-iyak. Maging ito ay hindi na rin alam ang gagawin. Nay, tulungan mo ko please! Tulungan niyo ko! Anak, tutulungan kita! Tutulungan ka ni nanay!
Ayoko nito! Tanggalin niyo to sa akin, Nay! Gusto ko pang mabuhay! Nawala ng malay si Dayan habang umiiyak. Agad siyang binuhat ni Nathan at nagtungo sila sa albularyo. Nakaabang naman agad ito dahil alam na nito na babalik ulit sila. Itinaas nito ang damit ni Dayan at doon ay nakita niya ang lalim ng sugat na nangyari sa babae. Mabilis niyang kinuha ang langis at ipinahid yon sa tiyan ni Dayan. Tulog pa rin ito at walang kaalam-alam sa nangyayari sa kanyang paligid. Kumuha ng kandila ang albularyo at sinindihan yon. Kumuha rin ito ng bawang at asin at dinasalan bago nilagay sa isang malinaw na garapon. Patuloy sa pagdasal ang albularyo nang nagising si Dayan. Kinuha nito ang mahiwagang bato at ipinahid yon sa katawan ni Dayan, panghigop yon ng masasamang elemento na naipasok na sa katawan ng dalaga. Sa pamamagitan ng bato ay makukuha nito ang masamang enerhiya galing sa loob ni Dayan upang guminhawa ang pakiramdam niya. Hindi alam ni Dayan ang nangyayari. Nakatingin at nanonood lang siya sa albularyo. Nagdarasal ito sa dasal na ito lang ang nakakaalam. Mabilis nitong nilagyan ng isang tubig ang garapon. Itsurang tubig yon pero hindi ito basta-basta tubig. Nilagyan niya rin ng garapon na may bawang, asin at tubig ng isang perdible at muli itong dinasalan. Hindi nito tinakpan ang garapon. Inilapit niya yon kay Dayan at patuloy pa rin ang pagdadasal. Ibulong mo ang pangalan ng mambabarang mo ng 3 beses. Norman. 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 Sabihin mo ng 3 beses ang babalik sa iyo lahat ng ginagawa mo. 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 Mabilis na tinakpan ng albularyo ang garapon at ibinalot sa itim na tela. Dinala niya ang mga ito sa likod bahay niya at doon nila ito inilibing. Nangihina pa rin si Dayan dahil sa nangyari, ngunit nagkaroon siya ng panibagong pag-asa na siya ay muling gagaling. Nilagyan ulit ng langis ng albularyo ang kanyang tiyan bago sila umalis. Ibibigay ko sa iyo ang kwintas na to. Kwintas to ng santo. Pangontra sa masasamang nilalang. Huwag kang mag-alala, Iha. Hindi ka na niya magagalaw. Hindi ka na mapupuntahan ng kanyang alaga. Yung ipis po? Alaga niya talaga yun? Oo. Inuutusan niya ang mga ipis na lumapit sa iyo tuwing gabi. Kapag malalim na ang tulog mo, sa umaga ay dumadapo sa kanya ang ipis at sa pamamagitan noon ay nararamdaman niya ang balat at laman mo. Masyado pa siyang bata sa ganitong bagay, kung kaya mabilis ko lang nalaman ang kanyang nagawa sa iyo. Siya rin ho ba ang pumatay sa kanyang nanay? Mambabarang ang nanay niya. Siya ang pumatay sa sarili niya. Bumalik sa kanya lahat ng pambabarang niya dahil nakontra yun. Hindi niya nakayan lakas nun kaya siya namatay. Ganon din ang mangyayari sa kababata mo. Babalik sa kanya lahat ng gagawin niyang pambabarang sa'yo. Hindi ka na niya magagalaw at malalapitan basta hawak mo yung kwintas mo. Hindi ko alam kung bakit at paano niya ito nagagawa sa akin. Masyado kong naniwala na mabuti siya. Ngayon kagaya rin siya ng bintang sa kanya. Isa siyang demonyo. Masyado siyang nagpakain sa tawag ng kanyang damdamin. Hindi niya matanggap na meron ka ng nobyo. Gusto niya na sa kanya kahabang buhay kaya inuunti-unti niya ang pagkuha sa laman mo. Sa ganong paraan ay makukuha ka niya. Ngunit hindi siya nagtagumpay at hindi siya magtatagumpay. Ligtas ka na, Iha. Patuloy ka lang manalangin at gawin mo ang ibinigay ko sa iyong paraan ng pagdedebosyon. Maraming salamat, Kaambo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Unti-unti lang ang lagay ng mahiwagang langis. Unti-unti ka rin gagaling. Huwag mong madaliin masyado. Tumango si Dayan at nagpaalam na sila sa albularyo. Nang makauwi ay agad siyang nagpahinga dahil pagod na pagod ang katawan niya. Parang naubusan siya ng enerhiya dahil sa mga nangyari. Ngunit ang ginawa sa kanya ni Kaambo ay nagpaginhawa sa kanya.
Nakatulog siya ng maayos ng gabi at wala ring pantal o hayop na dumapo sa kanya nang magising siya. Ginawa ni Dayan ang bili nito na ipahid ang langis tuwing umaga. Malamig sa pakiramdam ang langis, hindi rin nangangati ang sugat niya dahil dito. Lumipas ang ilang araw at napabalitang nasunog ang bahay ni Norman. Kahit ganun ang nangyari at ginawa ni Norman kay Dayan, ay hindi pa rin talaga maalis dito ang pag-aalala sa kababata. Nagpasama si Dayan kay Nathan na puntahan ito sa bahay. Sinunog ang bahay ni Norman. Sinadya yun ngunit hindi kilala o nakilala kung sino ang may gawa. Pagdating nila sa bahay nito ay halos wala nang natira. Natupok na ang buong bahay nito. Hindi alam ni Dayan kung nakaligtas ba ang kababata niya o hindi. Nakatitig lang siya sa bahay nito at doon niya napansin ang isang papel na nakaipit sa dingding. Kataka-taka dahil hindi yun nasunog. Mabilis na nilapitan yun ni Dayan at nakita niya ang liham patungkol sa kanya. Binasa niya yon ng malakas. Binasa niya sa harapan ni Nathan. Dayan, humihingi ako ng tawad sa aking nagawa. Dahil sa akin, maaaring mahirapan gumaling ang sugat sa tiyan mo. Hindi ko alam kung ilang buwan o baka taon ang abutin bago gumaling yan. Sana mapatawad mo pa ako. Mahal kita kahit nung bata pa tayo, kaya nung umalis ka ay nalungkot ako ng sobra. Araw-araw akong pumupunta sa bahay niyo, ngunit araw-araw din akong bigo. Hanggang isang araw, napagkamalan ako magnanakaw ng nanay mo dahil pumasok ako sa loob niyo nang walang paalam. Binugbog niya ako at nakita yun ng nanay ko. Binarang niya ang nanay mo kahit na ilang beses ko siyang pinipigilan. Galit siya at hindi ko kayang pigilan kapag ganun siya. Nagulat ako isang araw na ang pambabarang niya ay biglang bumalik sa kanya. Kahit na ganun ay hindi siya tumigil. Kahit na ang lahat ng gawin niya ay bumabalik din sa kanya. Hanggang sa mamatay na siya. Hindi ko to sinasabi para kaawaan mo ko. Sinasabi ko to dahil nagagalit ako sa sarili ko. Kung noon ay sinisisi ko ang nanay sa kasalanang nagawa niya, ngayon sarili ko naman ang sinisisi ko dahil sa nagawa ko sa'yo. Mahal kita, Dayan. Hindi ko lang matanggap na sa iba ka mapupunta at ang naisip kong paraan ay barangin ka. Sabay na lang tayong mamatay dalawa. Pero nagbago yun dahil natauhan ako. Gusto ko pa palang mabuhay. Gusto ko ring mabuhay ka pa. Hindi ko ginusto na maging mambabarang, ngunit lalong hindi ko gusto ang maging masamang tao o maging demonyo. Patawarin mo sana ako, Dayan. Hanggang sa muli, Norman. Gulat na gulat si Dayan nang matapos niya ang sulat. Hindi niya alam kung paano ipoproseso ang nabasa niya. Una, nabarang din ang nanay niya nang hindi niya alam. Hindi yun sinabi sa kanya. Pangalawa, namatay ang nanay ni Norman dahil bumalik dito ang pambabarang. Pangatlo, mahal siya ni Norman. Akala niya, nababaliw na ito noon. Totoo pala ang sinabi nito. Tulala pa rin si Dayan hanggang sa makauwi siya. Hindi niya nga napansin na kumakain na pala sila sa hapagkainan. Tinawag lang siya ng kanyang nanay. Napatitig si Dayan dito. Naalala niya ang pag-iyak at ang pag-aalala nito sa kanya. Kaya pala ganun ito kung makareact dahil nangyari na rin sa kanya. Hindi ma-imagine ni Dayan ang paghihirap ng kanyang nanay noon, lalo at wala siya sa tabi nito. Nabarang ka rin po pala? San mo naman nalaman yan? Kay Norman. Sinasabi ko na nga ba, pumunta ka sa bahay nila? Opo, pero hindi ko siya nakita. Nag-iwan lang siya ng sulat at doon nakalagay na nabarang ka raw ng nanay niya. At ayun ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Oo, matagal na panahon na yon. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Alam kong mag-aalala ka at uuwi ka agad-agad dito. Ayoko nang ganon. Gusto ko na unahin mo ang pag-aaral mo, Dayan. Pero pamilya tayo ah. Oo, at handa kong gawin ang lahat para sa'yo. Sana sinabi niyo sa akin. Ako nga nahihirapan ngayon sa nangyayari sa akin. Paano pa kaya kayo noon na nag-iisa lang? Kinaya ko, anak. Kinaya ko. Sobrang hanga si Dayan sa kanyang ina. Mabilis na lumipas ang mga araw. Halos tungkol kay Norman ang chismis na mga kapitbahay. Hindi na raw ito nakita ulit sa bahay nito. Mukhang umalis na ito o di kaya ay nang ibang bayan.
Sa tuwing lalabas si Dayan ay lagi siyang tinatanong ng kapitbahay kung kumusta na siya. Ang mga ito ay nalaman ng nangyari dahil sa kanyang nanay na kinuwento ang buong pangyayari. Kaya halos lahat ng kabarangay nila ay naaawa sa kanya. Minsan ay nililibre pa siya ng tricycle driver dahil alam nito ang nangyari sa kanya. Mabilis lang na lumipas ang mga araw. Nilibot ni Dayan ang kanyang nobyo sa lugar kung saan siya palaging tumatambay. Nakita rin ni Dayan ng iba niyang kaibigan na ang iba ay may asawa at ang iba ay may trabaho na. Naging masaya ang bakasyon ni Dayan sa bayang kinalakihan niya. Ayaw pa sana umuwi ni Dayan, kaya lang kailangan niya na mag-enroll. Huling hapunan na kasama ang kanyang nanay at nakita niya na nagpipigil ito ng luha habang kumakain. Natawa na lang si Dayan dahil dito. Ano nangyayari sa'yo, Nay? Wala no. Malungkot ka ba sa pag-uwi namin bukas? Hindi. Masaya nga ako dahil last year ka na sa kolehiyo. Pinagmamalaki kita, anak. Bumisita rin po kayo dun sa susunod. Nako, baka mag-away na naman kami ng tiyahin ito. Magbati na kasi kayo para kayong mga bata. Hindi pa sa ngayon, hindi pa, Dayan. Basta ikaw ang aakyat sa graduation ko, ha? Kung payag ang tiyahin mo, siya ang nagpaaral sa iyo Papayag siya, nakausap ko na siya at umuo siya. Kaya Nay, ikaw ang aakyat, dalhin mo ang larawan ni tatay para kasama siya. Paniguradong proud sa iyo ang tatay mo. Sobrang talino mong bata at malakas na lumaki. Wala nang masabi si Dayan at niyakap niya na lang ang kanyang nanay. Mahal na mahal niya ito at sobra siyang nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nagpatuloy na sila sa pagkain at nang matapos ay nagpa siya ng matulog at doon siya sa silid ng kanyang nanay natulog. Huling tulog niya doon bago siya umalis, kaya ngayon doon siya matutulog ulit dahil babalik na sila ng Maynila bukas. Uuwi na sila ni Nathan. Kahit nakatalikod ang nanay ni Dayan ay batid niyang umiiyak ito. Gumagalaw ang balikat nito dahil sa pag-iyak. Pinipigilan ni Dayan ang pag-iyak niya dahil ayaw niyang malaman ng nanay niya na nasasaktan din siya na maglalayo na naman silang dalawa. Gustuhin man niyang isama ito sa bahay ng tiyahin niya ay ayaw nito. Ayaw ng nanay niya dahil magkagalit ang dalawa. Nang makatulog ang nanay niya ay niyakap niya ito ng mahigpit. Yakap na pabaon niya bago siya umalis. Hinalikan niya rin ang noo ng kanyang nanay. Alam ni Dayan na hirap na ito kaya lahat gagawin niya para bigyan ito ng magandang buhay. Babawi ako sa inyo, Nay. Babawi ako para sa pangarap niyo sa akin ni Tatay. Nakatulog din ang mahimbing si Dayan pagkatapos niyang halikan ang noo ng nanay niya. Kinabukasan ay naging abala sila sa pag-iimpake. Kailangan na nilang bumalik ng Maynila at magpapasokan na. Kagaya noon, marami na namang nakikichismis sa pag-alis niya. Natatawa na lang si Dayan na naiiling dahil sa mga kapitbahay. Nagpapasalamat naman siya sa mga ito dahil kung hindi dahil sa kanila ay hindi malilibang ang kanyang nanay. Bago umalis ay nagpa siya muna silang dumaan sa simbahan. Gusto ni Dayan na magdasal sa simbahan bago sila sumakay ng bus pa Maynila. Kasama pa rin nila sa simbahan ang kanyang nanay dahil ihahatid sila dito sa sakayan. Hindi rin naman sila nagtagal dahil wala namang misa. Palabas na sila nang may lumapit kay Dayan na isang lalaki. Balot ang mukha nito at nagtitinda ng sampagita. Bumili naman si Dayan para sa poon nila sa bahay ng nanay niya. Nang magtama ang kamay nila ng nagbebenta ay nanginig bigla ang kamay niya at nahulog ang barya. Pinulot nito ang barya at tiningnan siya nito. Gulat na gulat siya dahil kilala niya ang nagmamay-ari ng kamay na yon. Maging ang nobyo niya ay nagulat sa kanya dahil nanginginig siya sa takot. Huminga siya ng malalim at pilit kinakalimutan ang kamay na humawak sa kanya. Ayos ka lang ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ayos lang po ako. Tara na sa sakayan. Yung kwintas mo, isuot mo. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko. Dali-daling sinuot ni Dayan ang kwintas na binigay sa kanya ng albularyo. Pagdating sa sakayan ay mabilis lang silang nakasakay. Hanggang sa sakayan ay binabagabag pa rin siya ng lalaki.
Nakalimutan na niya ang sampagitan na hawak niya pala at hindi niya naibigay sa nanay niya. May maliit ulit na papel ang naroroon. Tiningnan niya muna si Nathan na masarap na natutulog bago kinuha ang papel. Paalam, Dayan. Tama nga ang hinala ni Dayan. Si Norman nga ang nagbebenta ng sampagita at ang humawak sa kanya upang magpaalam. Nagdasal na lang ulit si Dayan at pinilit ang sarili na makatulog. Nagising lang siya sa pagyugyug sa kanya ng kanyang nobyo. Nakarating na pala sila sa Maynila. Inihatid siya nito sa bahay ng kanyang tiyahin at saglit na nagpahinga hanggang sa makatulog na ito sa sofa. Nakipagkwentuhan lang saglit si Dayan sa tiya niya at nagpahinga rin malapit sa kinauupuan ni Nathan. Hindi niya sinasabi sa tita niya ang nangyari sa kanya sa probinsya. Paniguradong magwawala ito at baka mahimatay pa sa gulat kapag nalaman nito ang mga nangyari. Hindi pa naghihilom ang sugat ni Dayan dahil masyadong malalim yun. Paniguradong may peklat din na maiiwan. Naalimpungatan si Nathan at nakitang gising pa siya. Natawa pa si Dayan dahil halata ang hilo ng binata. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka umidlip? Hindi ako inaantok. May iniisip ka ba? May masakit ba sa'yo? Wala akong iniisip at walang masakit sa akin. Ayos lang ang lahat. Pasensya na. Wala akong nagawa para sa'yo. Anong wala? Hindi mo ako iniwan, Nathan. Sinamahan mo akong harapin lahat. Doon pa lang ang swerte ko na. Mabilis lang na lumipas ang araw. Pagkatapos ni Diana mag-enroll ay pasukan na agad. Ilang buwan na lang at makakagraduate na rin siya. Halong saya at lungkot ang nararamdaman niya. Saya dahil matatapos na siya at lungkot dahil magkakaiba na ang landas na lalakaran nilang magkakaibigan. Sa araw ng graduation ni Dayan ay lumuwas ang kanyang nanay Dina. Wala namang sinabi ang tiyahin niya at kinamusta pa nga ito. Napangiti na lang si Dayan nang makitang mukhang nagkakamabutihan na ulit ang dalawa. Hiling lang niya na maging maayos na ulit ang dalawang babaeng tinuturing niyang nanay. Congrats anak! Sa wakas natupad mo na ang pangarap mo. Pangarap natin, Nay. Pangarap natin nila tatay. Salamat din po sa inyo. Paniguradong proud sa'yo ang tatay mo. Magiging teacher na ang anak niya. Naging guro si Dayan habang si Nathan ay na-promote sa trabaho. Maganda ang naging buhay nilang dalawa. Nagpasya rin silang magpakasal na at tumira sa iisang bahay kasama ang ina ni Dayan. Hindi na kumontra ang kanyang ina sa desisyon, lalo't gusto na rin itong makasama ang kanyang anak. Sa loob ng ilang taon ay magkalayo sila at nagkaroon na ng pagkakataon para magkasama ulit ang mag-ina. Hindi naman naging problema kay Nathan yon dahil magandang makisama ang ina ni Dayan. Hindi na nila pinagkwentuhan ang nangyari ng bakasyong yon ni Dayan sa probinsya. Kahit nga sa mga malalapit nilang kaibigan ay hindi na nila ikinuwento upang wala ng chismis na lumaganap. Tanging silang tatlo ang nakakaalam ng totoong nangyari at iniiwasan na nilang pag-usapan ulit. Wala na silang balak-balikan pa ang hindi magandang karanasang yon. Kahit hindi pa nakakalimutan ni Dayan ang nangyari, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat at kaya pa niyang ikwento ang buong detalye pero nanatili siyang tahimik. Ayaw niyang tuluyang ibaon sa limot ang lahat dahil para sa kanya, ang pangyayaring yun din naman ang nagbigay aral sa kanya. Aral na hindi niya makukuha sa loob ng 4 na sulok ng paaralan. Aral na hindi niya malalaman kung hindi nangyari sa kanya ng bakasyon. Hindi man naging maganda ang pag-uwi ni Dayan, masasabi niyang hindi niya pinagsisihan ang nangyari. Naghirap siya, oo. Halos ikamatay niya ang nangyari, pero ang lahat ng yun ay nangyari dahil may dahilan. Ang dahilan, tanging Diyos lang ang nakakaalam. Hindi ugali ni Dayan ang magtanim ng sama ng loob o galit sa isang tao, kaya mabilis niyang napatawad si Norman. Ngunit hindi ibig sabihin na napatawad na niya ito ay kaya niya na itong makita. Ang totoo ay ayaw niya na itong makita kahit kailan. Tanggap niya ang nangyari, ngunit hindi niya tanggap na isang matalik na kaibigan ang gumawa nito sa kanya. Bukod pa ron, natatakot siyang baka maulit ang mga naganap kapag nasa malapit ang lalaki. Para kay Dayan,
Ang pagmamahal ni Norman sa kanya ay isang klase ng pag-ibig na nakakalason. Isang pag-ibig na hindi dapat mangyari dahil nakamamatay. Hindi tunay na pag-ibig. Dahil kung tunay ang pag-ibig ni Norman sa kanya, handa itong magparaya makita lang siyang masaya. Ang pag-ibig ni Norman ay dapat na lang maging lihim at itago sa dilim. Dahil kapag nakita ito, maaaring mapahamak ang minamahal nito. Marahil hindi si Diane ang para kay Norman. Ngunit alam ni Diane na merong magmamahal kay Norman ng buong buo. Ano man ang nangyari noon, natuto pa ring tanggapin ni Diane yon ng buong puso at harapin ang lahat ng may tapang ng loob. Nakita rin ni Diane ang pagmamahal na meron ng kanyang nanay at si Nathan. Pagmamahal na mapagkalinga na handang gawin ang lahat upang ipaglaban siya. Hindi umalis sa tabi niya si Nathan kahit may pagkakataon na itong iwanan siya. Sinamahan siya nitong hilumin ang sugat na meron siya. Sinamahan siya nito na magpatawad sa lahat ng taong gumawa ng masama sa kanya. Sinamahan siya nitong abutin ang mga pangarap niya. Sinamahan siya nitong magmahal at maniwala sa Diyos. Tunay na napakalakas ng kanyang pananampalataya. Walang anumang demonyo o masamang espiritu ang makakatalo sa pananalig na meron ka.